wala pa po itong sapat na pirma, yung comment mo nila? Well, two things. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napaka-tragic yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ay ang opportunity dito is yung hindi lang one time, big time, no, but to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang unang naging problema is we didn't start with the truth. 'Di ba? From the start, sinasabi natin hindi lahat yung ghost. Pinalabas lahat ghost para mas marami magalit. Ngayon ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start sinasabing may mastermind. Sinungaling yung dating Blue Ribbon. Anong nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind yung kalaban niya. Rather than finding kung sino ang tunay na mastermind pangkabuuan. Okay. Having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko. Tama. Why so much fuss about the partial when we have the opportunity? Kaya nga tanong bakit minadali? Para mapagtakpan na yung pinaka-mastermind. Excuse me. Kaya po, muli na naman nagpahayag na naman si Senate President Alan Peter Cayetano. At muli mga kababayan, mga Kapads Press, hinarap ang mga reporter na lagi naman siyang tinudumog na karamihan ay mga mainstream media. Ano naman kaya ang ganap? At syempre, ano ang latest update na magaganap sa sunod-sunod na mga araw? Itong darating na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Tayo naman sabik na mabuksan ang isa sa mga hinahangad natin, ang Blue Ribbon Committee, na sa pangunguna ni Senador Pia Cayetano. Pero merong subcommittee na itinayo. Pero po yung magandang balita, mga kababayan, na yung yung tinayo na merong subcommittee na itinayo ang majority na pangunahan daw ni Rodante Marcoleta. Di ba? Good job, di ba? Magandang balita to. Heto kasi ang tututok sa flood control scam. So mga kababayan, ito yung tututok marino, talagang mapapabilis sa investigasyon at para syempre mapabilis ang pag-alis ng maskara ng mga nagtatagong buhayang politiko. Marami ang madadawit dito sigurado. Kung noon sinarado ni Pinky Lacson, baga hinarang niya yun lang talagang nabudol tayo di ba? Kaya pala siya ang umupong Blue Ribbon Committee para harangan at dadlangan ang investigasyon. Yun lang ang yun ang yun yung talagang totoong nangyari. Hinarang ang takbo ng Blue Ribbon Committee. Ito nga, maaari pa nga mapabilis ang maskara, di ba? Yung mastermind dito. Kaya maganda na mahubaran na ng maskara kung sino ang pinaka-mastermind dito. Etong Blue Ribbon Committee na to, nahahawakan ni Pia Cayetano, yung sa subcommittee naman, nahahawakan ni Senador Rodante Marcoleta. Heto talaga ang ikinahihintay ng taong bayan. Di ba? Nakasama na ako sa paghahanap ng kasagutan. Lahat tayo. Sa bayan ng Pilipino, nabitin tayo di ba? After shot na biro mo tagal, 9 months. Gusto nila patayin ang investigasyon na to. Biro nyo, umabot ng 9 months. Kumaga maaari talagang makalimutan na ng iba yan. Di ba? Talagang gusto nila makalimutan ng taong bayan. Pinahaba nila. Kaya sana naman Lord ay matupad na ito para sa mapatunayan ang katotohanan. Isa lang ang dasal na sana ay may balik ang lahat ng pera. Yun talagang habol natin. Yung PhilHealth, tapos lahat ng mga program na ginamit na pera, dapat sana matupad na maibalik lahat po. Diba? Bukod sa makulong yung mga dapat makulong. Diba?
kumbaga yung maibalik ang, di ba, isa lang ang dasal natin, di ba? Na maibalik ang lahat ng pera na ninakaw nila. Kagaya ng pagbabalik ng mga district engineer ng pera nila. Di ba? Ang ginawa kasi nila, ibabalik mo muna yung pera para maging ma-protectionan ka. Witness protection program. Lahat ng mga engineer na yan, nilagay nila sa sa protection, 'di ba? Program, witness protective program, 'di ba? Magiging state witness. Ganun ang nangyari. Ngayon, nagbalik ng pera, puro barya lang. Wala sa kalingkingan na ninakaw nila. Iyan ang dapat imbestigahan din. Para diyan, pag naimbestigahan ang laki ng pera na kinuha nila, sana lang matanggal sila sa pagka-state witness nila at maibalik nila ng todo at masimot ang pera. Lahat, mga kasasakyan, ari-arian, bahay, sana maibalik nila. Dahil galing lahat sa nakaw yan ng mga district engineer di ba? Lalong-lalo na yung mga mastermind na bilyon-bilyon. Talagang dapat maibalik yan. Pagka nagkabukingan, di ba? Kaya nga, pero kulang pang ibinalik nila kasi yung mga Blue Ribbon Committee sa pamumulitika lang ang ginagawa, ang habol Kaya kahit na barya lang ibigay ng mga district engineer, okay na sa kanila Mapabagsak lang talaga nila ang Duterte. Yun lang habol nung nung dating majority. Talagang gusto lang nilang makaungos sila sa eleksyon. Sila yung makapwesto. Talagang pamumulitika lang. Hindi sila yung aware sa ninakaw ng mga mastermind, ninakaw ng mga district engineer. Hindi, wala sa nila yun. Kasi number one, sarado ang utak ng mga dating majority na sa pangunguna ni SP Tuta Soto. Ganun po kasarado ang utak ng mga yan. Palibasa, walang mga legal background yung mga yan. Kaya hindi nila alam kung ano yung tama at mali. Di ba? Kaya ito po, bago po ang lahat, welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, pakinggan po natin ang bidyong ito na pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang niyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto nyo lang pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, huwag kayong pumunta kasi pwede naman kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason. Yung alam niyo yung mga mainstream media na nagtatanong bakit wala. Yan yung mga yung mga itutulak ka sa bangin. Yung mga ganyang klaseng tao, lalong-lalo na yung mga minority na nagtatanong, gusto pa pasukin. Itinutulok nila sa malalim na bangin si Bato de la Rosa. Ganun po yun. Alam naman nilang illegal yung gagawing aresto ng NBI. Pinapahamak na nila yung senador na si Bato Alam naman nila yun Tapos pinagpipilitin nila pumasok para nga maaresto. Yun ang tawag doon mga traitor talaga. Kapwa mo senador, tinetraidor nyo. Diba? Kayong mga minority dyan. Kapwa senador nyo, nag-walk out nyo, mini-walk out nyo. Diba? Na talaga naman bawal. Bawal sa Senado ang mag-walk out. Kasi taong bayan ang nakapansin sa inyo sa maling ginagawa ninyo. Diba? Mali po yun. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. Negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya unofficial business, in this case, may threat So, nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo.
Kasi ang sinabi ng DOJ no, Nakikialam ay pa may eh, no? karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, paraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce Grabe. yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang Oo. pwede mag-issue Ibig sabihin, pag nag-secret warrant of arrest nila, yung ICC, kung merong secret warrant of arrest, edi talagang garapalan ang pagwawalang hiya sa ating bansa. Dahil unang-una, hindi sila nagpapaalam sa local court natin. Hindi nila, kumbaga, hindi, balak nila, hindi ipadaan. Kasi secret, secret warrant of arrest nga eh. Di ba? Hindi nagpapaalam. Talagang traitor. At plus lalong hudas at traitor, yung mga lumalakad at yung siyempre, bibigay lang ng warrant of arrest. Sino ang pinagbibigyan nila? Iyon ang talagang traitor. Yung pinagbibigyan nila ng mga Pinoy dito sa ating bansa na siya naman ang maglalakad. At syempre, huhulihin na nila. Tapos, diretso sa dahig. O di, number one traitor, yung Pilipinong gumagawa na nun. Di ba? ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang Oo, stand tama. namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to Tama. someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arrestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung Okay sasabihin, lang pwede kung siyang dito kunin eh. tapos ipadala na lang sa ibang bansa. Wala ay, na. Wala nang maninindigan bawian siya. eh. So the Diba? threat is the arrest, Senator. Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na Kasi ang sakit nun, mapapahiwalay sa mga minamahal na sa buhay, si Bato de la Rosa. Di ba? O anong gagawin? Magastos. Sasakay ka ng eroplano, back and forth. Magastos yun eh, di ba? Para lang madalaw mo ang tatay mong si Bato de la Rosa. Kawaway pamilya ng nung ni Bato de la Rosa. Na lagi na lang silang, kumbaga, para silang namatayan. Ang kumbaga, ang layo. Walang katiyakan. Walang katiyakan ng pagbabalik. Kung makakabalik, ha? Ganun po yun. may warrant tapos may gano'n, di ba? Oh. So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature. Di ba? Human nature. Kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon. Di ba? So hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Let me clarify one more thing. Sabi nung iba hindi siya nagtatrabaho. Magkaiba po yun ha. Kasi sa loob man o sa labas ng Senado, napaka-importante ng plenary, napaka-importante po mag-participate, napaka-importante po ng committee hearings. Kung magkakaroon ng impeachment, napaka-importante din na umattend doon. But that's not the totality of the work of the senator. The research, the consultation, going around the country, that's all part of the work. So katulad ngayon, di ba, break, di ba? But after this, tatakbo ko, group of businessmen naman, consultation naman about yung contingencies dito sa energy crisis. That's part of my work. Diba? So, kung may Kaya nga sa pagka-SP nito ni Senator Alan Peter Cayetano, tambak, sa totoo lang, tambak ang mga nakaharap na gawain bilang Senate President. Lahat, pati majority, natambakan sila ng gawain. Alam niyo kung bakit? Sa kagagawan ng mga minority, mga nakarelax lang. Kumbaga, hindi nila ginawa ang dapat na trabaho nila. Diba? Madalang ang mga hearing eh. Sa Senado nung nakarang ito nung hawak pa nila eh. Kaya relax lang sila. Papetik-petik. Kasi pamumulitika at naghihintay ng script. Ng scripted. Kung mga script, naghihintay lang sila ng utos ng mga Malacanang. Diba? hearing kanina, I could have attended that or this. Kung may hearing mamaya, I can attend my consultation or that, but that doesn't mean we're not working. Ganon din kay Senator Bato. Fully functional yung staff niya, yung mga memos sa kanya, mga filing nila, magpo-monitor tuloy-tuloy. Again, do I want him to attend? Yes. I think he also wants to attend. Namimiss na niya yung trabaho niya sa Senate mismo. Kaya lang kung ang kapalit naman doon, pagtungtong niya doon, bigla siyang arestuin, bigla siyang isakay sa aeroplano at ilipad sa Hague, So, diba? Ilalaban niya yung karapatan niya. So walang reason para i-dismantle yung office at hindi siya pasweldohin na. ang mali naman nun, kumbaga, ilalaban mo karapatan mo. Dapat ngayon, talagang tama naman ngayon, ilaban mo na yung karapatan mo hanggat hindi ka pa nahuhuli at hindi ka pa na ipapadala sa dahig
ang hirap niyan, kung nasa daig ka na, saka mo ilaban ang karapatan mo, edi wala nang kwenta. Kaya mas maganda pa yung ginagawa ni Bato de la Rosa. Ngayon sa ngayon. Walang kasiguraduhan kung magpapakita siya, anong gagawin? Ganun, para mong sinabing i-threaten mo na rin yung 23. Di ba? Dapat, yun ang baliktad Bakit ang tinitingnan natin yung may threat? Bakit hindi mapanindigan ng gobyerno, Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka. Pumasok ka, walang kikidnap sa'yo. Oo, yun nga, Hindi ganun siya sana. pasyon ng ganun Oo, pwede, wala. again, Ganun I'm not talaga, judging, dapat. Pero linawin lang natin yung sitwasyon. Kasi ang lumalabas na sitwasyon para bang siya ang ayaw pumasok at dapat siya disiplinahin. Hindi ganun ang sitwasyon. Gusto niyang pumasok, pero live yung threat sa kanya. Sir, yung partial committee report sa Senado Ayan na. regarding the flood control, as of now, Sen, wala pa po itong sapat na pirma, yung comment mo nila. Well, two things. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napaka-tragic yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ang opportunity dito is yung hindi lang one time, big time, but to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang Yung mastermind. unang naging problema is we didn't start with the truth. 'Di ba? From the start, sinasabi natin hindi lahat yung ghost. Pinalabas lahat ghost para mas marami magalit. Ngayon, ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start, sinasabing may mastermind. Sinungaling yung dating Blue Ribbon. Anong Chairman. nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind, yung kalaban niya. Rather than finding kung sino ang tunay na mastermind pangkabuuan. Oo. Okay. Having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko. Oo, tama. Why so much fuss about the partial when we have the opportunity? Kaya nga tanong bakit minadali? Para mapagtakpan na yung pinaka-mastermind. Excuse me. Di ba? Para mapagtakpan. To have the whole and bigger picture. Even sa pilian ng witnesses, in my experience, alam niyo naman naging chairman din ako ng Blue Ribbon na matagal, you just allow the witnesses. Then through cross-examination, through the questions, interpellations ng mga senador, makikita kung sinong sinungaling at hindi. Ang difference lang, noong 2007, nung kami, wala pa masyadong social media. So nandyan ang lens ninyo bilang journalist. So dino-double, triple, quadruple, fina-fact check nyo. Ngayon kasi, lahat may social media. So for the same witness, may grupong maniniwala, hindi. But that shouldn't stop the Senate from inviting witnesses. So, kasi kung sasabihin natin, ang i-invite lang natin na witness ay credible, then number one, you're already prejudging. So pag hindi pala na-invite yan, hindi pag na-invite pala yan, credible, di ba? Secondly, you're taking out the opportunity for the people to judge from themselves. Di ba? So kung sasabihin mo, halimbawa, Mike Defensor, sabihin mo, totoo ba sinasabi about the Marines o hindi? Let the people judge. Ngayon, yung sa NBI, sino paniniwala natin? Yung NBI o siya? Di ba? That's the beauty of having 24 senators. We're not all members of the Blue Ribbon, but anyone can attend and anyone can ask. So ang tingin ko, we're making a mountain out of a molehill dun sa partial. So, naapektuhan din kasi ng konting rivalry ni Senator Lacson at Senator Marcoleta. But the reality is, 'di ba? Bakit tayong naka-focus sa partial? Hindi pa nga na-unveil lahat. In fact, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. Isa lang kasi ang problema dito. Hindi lahat ng mga dapat kumaten ay pina-attend niya. Dapat nga lahat inimbestigahan niya. Kumbaga, ang paliwanag niya kasi rito ni Pinky Lacson, paulit-ulit na lang daw. Dapat yung mga nauulit na mga resource person hindi na iimbitahan. Malawak di ba? Malawak ang kinalaman ng isang resource person. Kaya wag mo nang sasabihin na paulit-ulit na lang. Meron pang natatagong bala yan. Meron pa natatagong alam yan. Kaya dapat pinatawag mo kahit paulit-ulit na siyang iniimbitahan dyan. Diba? Yung iniwasan niya kasi, madawit yung mga mastermind na umahawak sa leeg sa kanya. Yun So hindi sa ayaw namin pumirma. Di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako personally, hindi pa tapos iniimbestiga mo marami pang yugto maraming nabubuksan. So for example, if you invited Zaldi when he was still chairman ng appropriations, iba malamang sagot niya. Nung natanggal siya, iba sagot niya.
Nung bumaliktad at sinasabi na admin at hindi siya, iba na naman storya. Hindi ko alam pag tama. nahuli at pumunta dito kung iba. So our effort should be get him there or get key witnesses Ang talagang nangyayari diyan kapag nagsinungaling na at tumama na at favor na sa kanila, lalong-lalo na sa mga mastermind, pabor na sa kanila yung sinasabi ng resource person, hindi na nila pababalikin yan. Hindi na nila ulit tatanungin yan. Kasi pabor na nga sila kanila Kumbaga kumanta na, ito na yung sinabi niya. Pabor kay Ping Lacson 'Di ba? Nagtakip na Kumbaga nag-cover up na sa mastermind Yung pagsasalita niya Kagaya nung sa mga district engineer 'di ba? Nagsalita na laban sa mga senador ano nung ginawa nila? Di ginawa nilang state witness, tapos. Yan ang ginawa nila. Kumbaga hindi na nila pinatuloy. Dapat nga may pupuntahan pa yun May mastermind pang sasabihin yung mga yun Anong ginawa nila? Hinarang na nila. Di ba? Ganyan ang estilo ng mga dating chairman committee ng Blue Ribbon na kagaya ni Ping Lacson. Di ba? like him to get him to the Senate and to the DOJ and to the Ombudsman. Until then, di ba, it's he said, she said. And ang problema, he said this ng January. But siya din, he said this nung October. But siya din, he said this last year ganito. So paiba-iba So sa hearing mo lang matetest yung credibility. Pero yung sabihin mo lang na, di ba, kahit ang sinungaling, hindi ibig sabihin lahat ng sabihin niya sinungaling. Kasinungalingan. O kahit na yung pare, pastor, hindi pag nilagay mo dyan, 100% na sasabihin ay totoo. That's why you test them nga per statement. So I'm hoping we will finish the investigation. But if you ask me my opinion, Dapat the lang. whole truth will come out next administration pa. The same thing sa Duterte administration, whether you're pro o anti, kailan lumabas yung mas maraming katotohanan? During his administration or after? During, diba? Tory administration, whether mabango o hindi, kailan lumabas yung katotohanan? Nung panahon na ni FBR at saka ni ERAP, the reality is tama. we're a very political society. And whoever tells the story gets to... So, katulad ngayon, lumalabas ngayon, di ba? Pinupinteriya natin 2025 budget, na tama naman. Pero lumalabas maraming ghost na sa 24 at 23. Pero hindi pa lumalabas, ng gusto. Pero yun ang lumalabas. Pwede ba yung buildings may piskala sabi ko ngayon. Well, all over the Philippines, we did our own investigation. Number one, walang ghost sa Taguig. Number two, it was all bid, etc. Ang initial information namin is marami, iba yung sa bidding, pero hindi yun yung actual contractor. So gamit ng lisensya. So I leave it up to the DPWH for their own investigation and then dito wala kaming sinasanto, di ba? But that's the problem pagka open bidding. Di ba? Pag open bidding, anyone can win. But that's precisely why we invited you. We invited Sec Vince. Walang tinatago dito. And in fact, may mga iba, may kamalian sa paggawa. So how do we fix it? So it's all about funds of DPWH, not funds ng sino mang congressman o senator. Basta't alam kong nasa GAA siya. But yung actual details, hindi ko alam. Actually, una ko nakita yan sa internet din Tapos bigla akong tinanong. Tapos we sent people here to look at everything, yung natapos, etc. Then we interviewed yung gumagawa. Hindi sila empleyado nun. Pero sir, kung anong company? I don't have the details kasi I just did the preliminary. But both DPWH and the local government should have all the facts and everything. Pero people are asking sana, why leave the investigation to the DPWH when in fact sila yung nagpabibig kasama yung... It's everywhere I mean, sa Pasig City, kay Vico, meron din. Kay Mayor Magalong, meron din. So when I say leave it to the investigation, DOJ, Ombudsman, DPWH, and we have a new DPWH. So the people they're investigating are new people, di ba? So it's self-serving. Nabanggit si di ba? Pamangkin ni Tito Soto. Grabe, di ba? Yan, maimbestigahan ngayon yung pinakamagaling mong pamangkin, Tuta Soto. Di ba magaling yan? Yun yung patunayan kapag nadawit yan. Doon yung patunayan kung kaya yung palusutan yan. For politicians to investigate themselves. But it's katangahan for me not to even ask questions. Diba? So we ask preliminary questions, satisfy ourselves. If we find something deep, then we will ask for whatever kind of investigation. That's why at the start Ito, malaking impact din ang talagang hindi tuta ang Senate President. Napakalaking impact din. Unang-una, nabanggit niya nga yung GAA.
Di ba? Ngayon, magkakaroon na ng mga deliberation sa budget deliberation at magkakaroon na ng GAB, General Appropriation Bill na gagawin sa Kongreso at kasama ang joint ng Senate President na si Alan Peter Cayetano. Diyan sana masuyod kasi ang budget ngayon is yan yung gagamitin sa CONAS eh. Yan yung budget nila. Yan yung pondo na gagamitin sa pagbabalahura ng saligang batas na gagamitin sa 2027. Di ba? Tapos eto 2028 na gagamitin sa 2028 yung budget ng GAA sa 2027. Di ba? Malaking kabalbalan yan na talaga naman maganda yung pagsasadula o pagsisiwala ng video ni Senador Amy Marcos. Nabanggit yan sa video di ba? Gagamitin nga yung tama, yung GAA, gagamitin sa budget para sa CONAS. Yan lang ang malinaw dyan. Sinabi ko sa lahat, open books, transparent, tignan nyo lahat. And ang request ko lang, sabay-sabay magiging gawin. Para transparent dapat. Hindi yung may tinitignan, may tinititigan. Kinikiligan, syempre. Thank you everyone. Meron. Ayan po, no? Napanood po natin at napakinggan ang magandang pahayag ng ating Senate President na si Senador Alan Peter Cayetano na talaga namang napaka makabuluhan. Di ba? Kaya malinaw sa isip natin ngayon. Sana pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules ay magkaroon na agad ng hearing. Kung impeachment man yon o yung sa flood control hearing man yon o kaya ang the best din sa lahat huwag nilang pabayaan yung sa kuryente at sa langis na talagang number one na problema ng taong bayan. Ang higit din sa lahat, ano ang root cause ng pagdebatehan din nila o gawin sa hearing din nila na yung kung bakit pataas ng pataas ang bilihin. Yun ang dapat pigilan nila. 'Di ba? Yung mga isyung malalaki na nagpapahirap sa ating bayan. Yan dapat ang atupagin nila. Hindi yung sa mga pamumulitika na ginagawa ng minority. Hanggang ngayon, pamumulitika pa rin ang ginagawa ng minority. Diba? Kumagay, sila daw ang api, samantalang pamumulitika ang ginagawa nila, pinapakita nila sa taong bayan na sila daw ay api. Grabe. Sila raw ay dihati. Sila raw ay samantalang sinisira nila, ginugulo nila ang imahe ng Senado. 'Di ba? Ginugulo nila ang takbo ng Senado ngayon. 'Di ba? Kaya hanggang dito lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.